Mapagpalang araw, kaibigan, ano? Ito po inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Nasa programa po kayong ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon po sa Biblia. Alam niyo po, isishare ko lang isang bahagi ng talata ng Biblia na kung saan ang sabi ni Pablo dito sa 1 Timoteo 4:13. Ganitong sabi ni Pablo kay Timoteo, habang wala pa ako riyan, iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa harap ng mga tao, sa pangangaral at sa pagtuturo. Ayun, ano po? Ano po sabi ni Apostol Pablo kay Timoteo? Iukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa harap ng mga tao. Ibig sabihin po pala, ipinag-uutos po ni Apostol Pablo ang pagbabasa ng Biblia sa harap ng tao kapag ang binabahagi mo ay ang salita ng Panginoon. Ano po? Maliwanag po, ano? Pero nakapagtataka po. Halimbawa, ang napapansin ko lang po kasi laman din ako ng kalsada sa pagbabahagi ng salita ng Diyos. Yung Iglesia ni Cristo na tinatag niyo mga Felix Manalo. Nakikita ko po, ang dala-dala nila, magazine, yung pasugo. Binabasa nila sa mga tao. Ano po? Yung mga Jehovah Witnesses naman, mga magazine din po ang dala-dala nila. Na sila po yung binabasa nila sa mga tao. Pero sabi ni Pablo kay Timoteo, sa harap ng tao, pag nagtuturo ka o nangangaral ka, magbasa ka ng Biblia. Babasahin ko pong muli. Ano po? Habang wala pa ako riyan, ihukol mo ang iyong panahon sa pagbabasa ng kasulatan sa harap ng mga tao sa pangangaral at sa pagtuturo. O yan. Hindi po sinabing magazine o babasahin. Sabi po, kasulatan. Ito po tinatawag pong kasulatan ito, Bible. Bakit po napakahalaga na binabasa ang Biblia sa harap ng mga tao? Dito po sa verse 16, 1 Timoteo 4:16, pakaingatan mo ang iyong sarili at ang iyong pagtuturo. Patuloy mong gawin ang mga ito sapagkat sa paggawa mo nito, maliligtas ka pati ang mga nakikinig sa iyo. Maganda palang bunga ng pakikinig ng nakasulat po sa kasulatan. Nagbubunga po pala ng kaligtasan. Amen. Pag sinabi pong kaligtasan, ibig sabihin hindi ka po mapapahamak sa apoy ng impyerno. Kasi ligtas ka na eh. Kaya wala ka nang dapat alalahanin pa na mapupunta ka sa impyerno. Kasi po, pag nagbabasa ka ng Biblia sa harap ng tao, hindi nila pwedeng sabihin, ang yabang mo naman. Wala silang sasabihin na
nagyayabang ka kasi nagbabasa ka ng Biblia. Ano po? Walang pwedeng magsabing nagyayabang ka. Bagamat meron po talagang mga kritiko na ang alam ay mangritiko. Natural po yun. Meron, ang sino mang tao po laging may nagsasalita ng kontra. Yung mga kritiko. Ayan yun sila. Kaya pala yung pinababasa ni Pablo sa harap ng mga tao, itong kasulatan kay Timoteo, yun pala napakaganda po palang purpose nito. Kaligtasan. Meron pang binanggit si Apostol Pablo sa Roma. Libro ng Roma, ano po, babasahin natin. Yes, 17. Kaya ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at ang pakikinig naman ay bunga ng pangangaral tungkol kay Kristo. Ano po ang ipapangaral tungkol kay Kristo? Kapag pala'y pinangaral mo ang ating Panginoong Yesu-Kristo sa mga tao, ang tao pala nagkakaroon siya ng pananampalataya. Gaya na sinabi ni Pablo, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig. Paano daw magkakaroon ng pananampalataya sa Panginoon ang isang tao? Sa pamamagitan ng pakikinig. So tama po yung sinabi ni Pablo kay Timoteo, magbasa ka ng kasulatan sa harap ng mga tao. Hindi po sinabing magasin, babasahin. Ang sabi po, kasulatan. Ano po? Kasi yung mga magasin po, yung katulad na sinabi ko, na magasin ng Iglesia ni Cristo na tinayo ni Mang Felix Manalo, at saka yung Jehovah Witnesses ni Charlie Taze Russell. Yung magazine po, bagamat meron po nakaindicate na chapter and verse, pero yun po, ay sila po yung gumawa. Kumbaga, parang ganito. Sila na po yung nagko-concept, sila pa yung nagtatanong. Ano po? Kaya may daya po yun. Yung magazine. Ano po? Hindi ko naman sinabing masama, pero ang nakalagay po, magbasa ka ng kasulatan. Ayon po kay Apostol Pablo. Kaya po, ugali ko po, nagbabasa po ako sa harap ng mga tao. Kaya yung mga video ko sa YouTube, lagi po ako nagbabasa. Magreklamo man sila, at least binasa ko naman ng Biblia. Kaya sabi ko po sa mga tao, ako nagbabasa lang po ako ng Biblia kako. Kaya hindi kayo dapat magalit sa akin. Sabi ko sa kanila, kung matamaan man yung reliyon ninyo. Kundi dapat pa nga kayo magpasalamat kako. Sapagkat nandito ko para magturo sa Biblia. Hindi upang managasa ng reliyon ng may reliyon. Hindi po. Lahat ng tao may reliyon eh. Pero may mga reliyon pong tama, merong mga reliyon na palso. Nga po. Halimbawa, nagbabasa ka ng Biblia. Anong nakalagay sa Biblia? Meron po akong babasahin, ano? Ito po, babasahin ko, ano? Exodo 20, verse 4. Huwag kang gagawa ng imahen ng anuman nilalang na nasa
langit, nasa lupa o nasa tubig upang sambahin. Ayun po, ano? Anong sabi ng Diyos? Huwag kang gagawa ng imahen. Oh. Pag binasa mo po sa harap ng tao ito, yung po mga Katoliko, maraming mga imahen sila, simbahan at saka sa mga bahay nila. Magagalit sila. Oh. Binasa mo lang eh. Yun po yung sinasabi ko. Kapag tatamaan po yung kanilang reliyon, nagagalit ang tao. Oh. Isipin nyo po, nakasulat, sinabi ng Diyos, binasa ko lang. Nagagalit. Oh. Isipin nyo po yan. Kaya sabi ko, magpasalamat kayo at mayroong nagbabasa ng Biblia sa harap ninyo. Oh. Dapat pala magpasalamat sila. Pero hindi po ayaw nilang magpasalamat. Manapa, galit sila. Binabasa ko lang po ang Biblia eh. Oh. Napakaliwanag, ano po, sa sunod na basa. Ano pong sabi niya? Exodo chapter 20 verse 4. Tumataw lang naman po si Summer, yung aso ko. Exodo chapter 20 verse 3. Huwag kang sasamba sa ibang Diyos, small d, maliban sa akin. 4. Huwag kang gagawa ng imahen, anumang nilalang na nasa langit, nasa lupa, o nasa tubig upang sambahin. Yon. Kaya po pala pinag-uutos ng Diyos, huwag kayong gagawa ng imahen kasi po, ang mga tao, sinasamba po yung mga imahen. Pag sinabi mong bawal sambahin niya, nagagalit sila. Di naman nila sinasamba yung imahen, sabi nila. Di naman namin sinasamba. Pero nakikita mo, sinasamba nila. Hindi raw nila sinasamba. Oh. Kaya po, magandang layunin ng Biblia upang ituwid po tayo. Imbis na magpatuwid sila sa Panginoon, nagagalit sila. Mali po yun. Hindi ka dapat magalit. Oh. 5. Huwag mo silang yuyukuran ni sasambahin sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay mapanigbubuhing Diyos. Oh. Anong sabi po ng Panginoon Diyos sa mga rebulto, imahen? Huwag mo silang yuyukuran. Oh. Hindi sasambahin. Ano ginagawa nila? Makita mo sa simbahan, nakayukod po sila sa harap ng mga rebulto. O, sino pong nagsabing huwag sambahin? Huwag yuyukuran ng Panginoon Diyos. O, masama po bang basahin yung sa harap nila? Naalala ko po nung araw. Pumunta pa po kami ng Guagua, may nagsama sa akin sa Guagua para magkapag-Bible study po ako ron. Isipin niyo po, sinama ako doon, mag-Bible study ka lang kami. Oh. Siyempre, magbabasa ka ng Biblia. Hindi po nila gusto ang magbasa ko ng Biblia. Kita niyo po. Ayun po, ano? Kaya bawal po yung gumawa. Ano po? Ngayon, hindi naman sila gumagawa. Sabi nila, binili ko naman ito. Yung iba po, pinangre-regalo pa yan eh. O, nakakita po, pinangre-regalo nila, nakabalot pa ng plastic. Yung mga imahen. O. Hindi ka nga gumawa, bumili ka. Pero anong ginawa mo naman?
Pagkatapos mong pabindisyonan sa pare, sa sinasamba mo na, niluluhuran mo na. Oh. Mali po yun. Nakalagay po kasi sa Biblia eh. Wag, yung salitang wag, nag-uutos po ang Panginoon Diyos. Ano po? Meron pa sinabi si Pablo eh. Tingnan natin doon sa kanyang sulat po, ano? Ito po, wala po tayong personalan ha. Nagbabasa lang po ako ng Biblia. Ito. Sa Gawa 17:29. Sapagkat tayo mga anak ng Diyos, huwag nating akalain ng kanyang pagka-Diyos ay mailalarawan ng ginto, pilak o bato na pawang lika ng isip at gawa ng kamay ng tao. Ito po yung mga himayin. Oh. Ano daw po yan? Huwag nating akalain na ang Diyos po ay may ano po sa mga ginto, pilak. Hindi po ba may mga imahe na gawa sa ginto, gawa sa pilak, sa bato? Oh. Hindi po mga Diyos yon. Diyos-Diyosan po yon. Tignan po natin dito sa libro ng Daniel. Meron lang po akong titignan. Libro ng Daniel. Yung hari po, si Haring tawag dito, Haring Nebukadnesar. Ayun. Nagpagawa po siya ng rebulto, gawa sa ginto. Ito po, na tinawag niyang Diyos-Diyosan. Dito po sa Daniel 3:28. Ito po, dahil dito sinabi ng hari, purihin ang Diyos ni Sadrak, Mesak at Abednego. Isinugo niya ang kanyang anghelo pangiligtas ang mga lingkod niyang ito, naganap na sumasampalataya sa kanya. Hindi sinunod ng mga ito ang aking utos, sabi po ng hari. Ginusto pa nilang sila'y iagis sa apoy kaysa sumamba sa Diyos-Diyosan. Ano po yung Diyos-Diyosan na binanggit dito ni Haring pangalan, bigkasan eh. Haring Nebukadnesar. Ano po yung Diyos-Diyosan na sinabi niya? O babasahin ko po Dito po sa Daniel 3:1. Si Haring Nebukadnesar ay nagpagawa ng rebultong ginto na 27 metro ang tahas at may 3 metro naman ang lapad. Pinatayo niya ito sa kapatagan ng Dura, sa lalawigan ng Babylonia. 2. Pagkatapos ipinatawag niya ang mga pinuno ng mga rehiyon, mga pinuno ng mga hukbo, mga gobernador ng mga lalawigan, mga tagapayo, mga tagahingat yaman, mga hukom, mga maestrado at iba pang pinuno ng kaharian para sa pagtatalaga sa nasabing rebulto. 3. Nang nasa harap na sila ng rebulto. 4. Malakas na ipinahayag ng tagapagsalita. Iniutos sa lahat ng tao na mula sa lahat ng bansa at wika na 5. Na lumuhod at sumamba sa rebultong ipinagawa ni Haring Nebukadnesar. Sa sandaling marinig ang tunog ng tambuli, flauta, lira, sitar, at iba pa. Ano po?
Iba pang instrumento. 6. Sino mang hindi sumunod sa usos nito ay iagis agad sa naglalagablan na pugon. Nang marinig nga ng mga tao ang tunog ng mga instrumento, agad silang lumuhod at sumamba sa rebultong ginto na ipinagawa ni Haring Nebuchadnezzar. Ayun. Anong tawag ng hari dito sa rebulto? Diyos-Diyosan. Oh. Ibig sabihin po, hindi totoong Diyos yung rebulto. Yung imahen. Kaya mahigpit na ipinagbabawal ng Diyos gumawa ng mga rebulto o mga imahen. Kasi po, hindi po mga Diyos yan. Sabi nga ni Pablo gawa ng likha ng isip ng tao at gawa ng kamay ng tao. Nayari sa ginto, pilak, bato, sabi ni Pablo. Kaya yan po, mahigpit na pinagbabawal pala ng Panginoon Diyos. Ang tawag po pala sa rebulto, Diyos-Diyosan. Pagkatapos nagagalit po kayo sa mga nagsasabing Diyos-Diyosan yan. Yung mga himay na ginagamit po nila, tinatawag nilang mga santo, santa. Na binubuhat-buhat po yung mga rebulto nila. Na ginawa po sa iba't ibang huri ng iskayola, misan kahoy. Kung ano-ano na. Wala pong magagawa yun. Yun ay ginawa lang ng kamay ng tao. Kaya, bawal. Kaya kung may nagbabasa po sa inyo ng kagaya nito, kagaya ko, huwag po kayong dapat magalit. Alam niyo po, si Apostol Pablo, nung araw, nangangaros yan, maraming nagagalit sa kanya. Ito po yung sulat niya, sa Galatia 4:16. Ito, madalas ko pong gamitin ito Dahil marami rin po nagagalit sa akin sa pagbabasa ko ng Biblia. 4:16, ang sabi ni Pablo, ngayon, ituturing ba ninyo akong kahaway? Dahil sa sinasabi ko sa inyo ang katotohanan. Hindi po ba? Maliwanag, meron po talagang umahaway kay Pablo o nagagalit. Kasi nga po, nasasagasaan ang kanilang mga paniwala. Pero sa Biblia po, isa lang ang paniwala. Paano po madidevelop? Makinig ka sa haral ng ating Panginoong Yesus. Mahirap po ba yun? Kasi po, yung iba yan, ang tawag nila dyan, mga tradisyon. Yung salit-saling sabing-sabi ng ating mga ninuno. Kasi po, nung araw, bawal nga magbasa ng Biblia. Walang Biblia. Kung meron nun, bawal. Kung ano po yung mga sinasabi ng matatanda natin noon, dahil bata tayo, akala natin tama yun. Kasi nga, matatanda po yung nagtuturo. Ang tawag po doon, tradisyon. At yung mga tradisyon naman na yan, kung babasahin po natin sa sulat ni Apostol Pablo, dito po sa Colosas 2:8, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni numan sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na hayo sa mga tradisyon ng mga tao at ang mga lituntunin ng mundong ito ang mga ito ay hindi ayon kay Kristo. Yung mga tradisyon po, kinalakihan po natin. Ang tawag dyan, tradisyon. So, ayon kay Apostol Pablo, hindi po pala ayon kay Kristo ang ganyang mga tradisyon. Anong sabi niya?
mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ninuman. O sino yung ninuman? Ito po yung mga nangangaral na iba po yung pinangangaral nila kesa doon sa nakalagay sa Biblia. Purihin ang Panginoon. Kaya, ang utos po, mag-ingat tayo. Kasi po baka may turo, hindi po tama sa Biblia. Kaya sinasabi ni Pablo, mag-ingat po tayo. Ulitin natin, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag ni inuman, yung nangangaral, sa pamamagitan ng walang kabuluhang karunungan at pandaraya na hayos sa tradisyon ng mga tao. O, yung palang nangangaral, mandaraya, kapag ang tinuturo po mga tradisyon na hindi po sinasangayunan ng ating Panginoong Yesukristo. O, sipin niyo po yan. Hindi mo alam, nadadaya ka na pala. Kaya mag-ingat po kayo, ano? Kaya kapag nakikinig ka ng Bible study, nagbabasa ng Biblia sa harap mo, gumagamit sila ng Biblia, na itutuwid po yung mali. Pero dapat hindi kayo nagagalit. Manapa, magpasalamat po kayo. Kasi po, yung paniniwala ninyo na wala sa lugar, na ikukorek, na itatama. Napakaganda pong pakinggan ng salita ng Diyos sa Biblia. Ano po? Kaya dapat hindi po kayo nagagalit. O kagaya ng mga iba, talagang nagagalit po sila pag tinatamahan ng kanilang reliyon. Dapat magpasalamat po kayo. Kaya sabi ni Pablo, kailangan binabasa ang kasulatan sa harap ng mga tao. Maigpit pong bilin yan. Kasi kung wala pong Biblia, lalabas, nagmamagaling ka. Kapag meron kang binabasa Biblia, hindi nila pwedeng sabihin nagmamagaling ka. Kaya sabi ko po, ako po, nagbabasa lang ako naman. Kaya hindi kayo dapat magalit. Kung meron pa kayong hindi naunawan, pwede nating ipaliwanag. Pero napakaliwanag na po ng Biblia. Wala ka nang ipaliliwanag eh. Ano po ba nakalagay? Huwag kang gagawa ng imahen. Hindi po ba maliwanag yan? Nag-uutos ang Diyos, huwag kang gagawa. Pagkatapos, gumawa ka pa. Yan ang tawag doon. Diyos-Diyosan. Nagpagawa si Haring Daser ng gawa sa ginto, ribulto, pinasasamba, ang tawag niya doon, Diyos-Diyosan. Ano po? Diyos-Diyosan pala yung mga ribulto. Hindi po kung may sabi niyan, binasa lang po natin sa Daniel 3:28. Kasi po, yung tatlong magkakaibigan, iniligtas sila ng tunay na Diyos at buhay. Kaya sabi nila, ano sabi ng hari? Ay hindi sila takot itapos sa urno na pugod. Kita niyo po, kasi naniniwala sila sa Diyos na iingatan sila. Ganun po kasi ang Diyos. Kaya tayo, bilang mga tao, magtiwala po tayo sa Diyos. Yan din po ang sinasabi ng ating Panginoong Yesukristo doon sa Mateo chapter 6. Anong sabi ng ating Panginoong Yesus? Unahin po natin ang Diyos. Dito po, sa Mateo, babasahin ko po, hinahanap ko lang po sa Biblia ito. Wala po tayong kodiko. Anong nakalagay? 6. Tingnan po natin anong talata. Ito. 33. Ito po.
Ngunit higit sa lahat ay bigyan nalaga ninyo ang kaharian ng Diyos at ang pamumuhay na ngayon sa kanyang kalooban at ibibigay niya sa inyo ang lahat ng mga bagay na ito. Unahin po ang Diyos. Lahat ng bagay na kailangan mo, ibibigay po ng Panginoon Diyos. God is good all the time. Kaya, kaibigan na nanonood, i-share nyo po sa iba itong aking munting video. Ito pong inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Malay nyo po sa inyong pagsishare, makakatulong po kayo. At kayo mga nasiran, i-share nyo din po sa iba. Maganda pong nagsishare ka ng tungkol po sa Panginoon Diyos. Ito wala pong personalan kung mayroon man akong binanggit ng mga reliyon, Katoliko, Iglesia ni Cristo na tinayo ni Felix Manalo, o yung mga Felix Manalo, o si Russell ng Jehovah's Witnesses. Hindi ko po sila gustong sirahin. Kumbaga, nadadahanan lang po ang kanilang pamamarahan. Ano po? Purihin ang Panginoon. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus, Brother Manny Bautista. Ang tunay na pagbubunyag ng katotohanan o salita ng Diyos ayon sa Poimen Bible, ang Biblia ng mga pastor. Ano po, ito po yung ginamit natin. Minsan pa, maraming salamat sa iyo kaibigan, nag-share. Panginoon Diyos, salamat po sa pagtuturo mo po sa amin sa gabing ito. Nawa yung mga taong makikinig, manonood ng aking munting video, buksan mo kanilang isip at unawa. At kung meron man po silang dinadalang bigat sa buhay yung paghahanin po, kung meron man po silang daladalang mga problema, mga karamdaman, sakit, yung pagalingin po sila. Sapagkat ikaw ang Diyos na wala pong imposible sa iyo. God is good all the time. Maraming salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen and amen. Hanggang dito na lamang po ang aking munting video, kaibigan. God bless us all.